Mga karos, good morning po. Kamusta po tayong lahat? Ito, welcome back po muli dito sa aming channel. Ngayong araw po ng linggo, bali June 29 po ngayon. Magandang araw po sa inyo lahat. Ito, another day and another ocular visit po. Bali ngayong araw po ng linggo mga karos, meron po tayong tatlong pupuntahan na subdivision. Meron tayo sa Borlan, sa Newville, tsaka dito po sa The Palm Residence. Ayan, dito sa may Calibuyo, Tansa. Itong tatlong subdivision na to, matagal ko na rin po itong napupuntahan noon pag nag-ocular tayo. Pero ito yung mga subscriber natin and viewers dito sa ating YouTube channel na talagang willing po silang magpagawa. So ito yung mga pupuntahan natin ngayong araw na to. At saka babayaran din po natin yung PVC panel na dumating po sa Riego de Dios. Ay mga karo, samahan niyo po muli kami sa maikling video na to ngayong araw. So ang ocular visit ay napakahalaga po. Kasi kung wala po nito, wala rin po tayong project. Let's go! Tara! Okay mga karos, biyahe na po tayo. Kasama ko nga po pala si Mrs. Ayan. Good morning. Yan, good morning. Okay, bali kung meron tayong magiging project sa The Palm Residence dito sa Calibuyo, meron din dyan sa Wansinon, sa May Amaya, banda rito sa May Tansa. Ituturo ko sa inyo yung pinaka madaling way mula dito sa amin. Okay, tuturo ko po sa inyo. Nagmamadali po yung jeep. Linggo ngayon, linggo. Yan. Okay, bali nakikita nyo po itong camellia na to. So galing na po tayo rito sa Lumino. So dyan po tayo nakatira. Nandyan din po yung ating bodega at opisina. Ito, simula po rito, pag kumaliwa tayo rito, meron yan daan na shortcut. Nalalabas na tayo ng Sahod Ulan. Simula rito mga lang, ang biyahe siguro 30 seconds, nandun na tayo sa Sahod Ulan. Yan. Kaso nga lang, sarado po yan. Kaya napakahaba po ng ating iikutan. Yan, sarado po. Pero kung mabuksan po lang yan, gawang daanan na yan. Kaso nga lang, sinarado pa muna. So hindi pa po nila pinadadaanan. Bali, public road din po yan. Ngayon, ang mangyayari, iikot po tayo hanggang dun sa Riego de Dios. So pupunta tayo ng Riego de Dios, na subdivision, hanggang sa lumagpas tayo ng Tres Cruces, hanggang sa Sahod Ulan na. Kaya medyo malayo. Pero mas malayo kung dadaan tayo rito sa May Tansa. Kaya kung sakaling magkakaroon tayo ng project dyan, napaka-easy na lang po ng biyahe kung sakaling mabuksan po yung daanan na yan. Diba? So isa po yan. Siguro sa tansya ko 15 minutes lang ang biyahe, dire-diretso. Lalo na sa mga nakamotor, mabilis lang. Bali ang una nga po pala natin pupuntahan is yung The Palm Residence sa May Calibuyo. Yan, medyo malayo po yan dito. Bali kung matatanong nyo po kung ano yung mas malayo, kung yung project natin sa Anyana or yung sa The Palm Residence, mga doble po ang layo doon sa The Palm. Mas malayo po yan dito sa amin. Yan. Kung sakaling magkakaroon tayo ng project doon, syempre pag-uusapan natin ng buong tropa na kailangan po natin doon na stay in kahit isa o dalawang tao para sa pagbabantay na rin po ng materyales. Syempre ito yung papuntang Vista Mall. Tapos dire-diretso na tayo hanggang sa paradahan. Yan, dadaanan natin yung Riego de Dios. Tara. Yan, dinaanan na natin tong Riego de Dios project natin. So daan lang tayo, wala naman po tayong pasok ngayong linggo. Ito, papasok na tayo ng Tres Cruces. Yan, so mahaba nga yung ikutan natin. Pagkalagpas lang natin ng Tres Cruces, nandito na tayo sa Sahod Ulan. At ito yung way na tinutukoy ko. 30 seconds lang yan, simula dun sa camellia na tinuro ko kanina paglabas ng Lumina. Diba, napakadali na lang. Kung bukas lang sana yung daanan na yan, dire-diretso na tayo. So saglit na lang yung biyahe natin. Nandito na tayo sa The Palm Residence. Bukirin, ang ganda. Ganda rito. Basta kung sanay ka lang tumira sa ganito kahit malayo, ganda. Feel na feel mo pa rin yung probinsya. Okay, kontakin ko muna si client. Okay, dito na tayo. Ma'am, good morning, magandang araw po. Tama na si Mrs. Sige lang po, ako po si Lee. Ako po si Lynn. Lynn, Ma'am Lynn, at saka si Sir Walter. Oo. Ayun na. Tatawagan ko at ano daw siya. Tawagan ko daw siya. Bali yung unit nila client ay nasa pinaka dulon-dulo. Yan, dulon-dulo ng subdivision. Malawak din po ito. Ma'am, anong pangalan ng ganitong klaseng model unit? Jasmine. Jasmine. Okay, Jasmine.
Andito na si Sir Lee. Ayun siya, oh. Sir Walter, magandang araw po. Magandang araw. Ayun siya. Hello. Magandang araw. Finally, nag-meet din Apo. tayo. Si Ma'am Lynn at saka Sir Walter. Ilang square meter po to ang lot area? Sir, ilang ano to, square meter? Parang nasa more than 54 yata to. 58.5. 58 nga, yun. Medyo malaki. Kung mababakuran to, kasi ang sasakyan nyo nga lang hirap na kapag binuksan yung pinto. Oho. Pero malaking ano pa rin. Bali, ipa-L type niya daw siya. Hanggang dun. Sa restriction yata, Ma'am Lynn, ano eh, wala naman yatang masyadong restriction dito. Nakita ko yung mga Ibibigay ko sa bahay. inyo yung ano, yung... Parang plano? Mm. Sige ho. Oo, kasi yan, yung mga ano siya eh. Oh, ayan oh, medyo mataas na nga po ito. 44.5, okay, ang floor area. Nasa 22 square meter ang baba. Ito yung taas. Eh, nagpapagawa na ng window grills. Pinagawa ko Opo. kasi aalis ako. Tama po yan. Tama po yung ano. Pero Ma'am Lynn, itong window grills, ang installation nito sa labas. Oh, sa labas. Sa labas. Tama yung ganito kasi kapag turnover, kailangan po na nagpapalagay na kagad kayo ng window grills. Tapos syempre, hindi na subdivision tong kabila. Ito kasi yung pinakadulo perimeter. Kailangan niya talaga mabakuran to. Kita niya. Steel deck din yung ginamit niya, web type. Maganda to ma'am, lalaki ng bintana. Yun nga eh. Oo. Ma'am, makita ko sa taas ha. Sige po. Dos Aguas nga lang, ngayon kapag pina-extensionan to, pwedeng ito eh, taasan na lang kagaya sa Riego de Dios project na ginawa namin. Kagaya ng ganun, no? So pwede naman yun, binaklas na lang sana yung bubong tapos pinantay na lang po dun sa nirenovate na extension. Sir, balak nga eh, magpalagay ng isang bahay dito. Toilet and bathroom. Okay po. Eh, hindi siya mabuksan. Nakalock siya. Oh, nakalock Ay, po. kaya yung susi. Binilang ko talaga ng ano. Hindi na ma'am, okay na po. Kahit okay na. Yan, okay na po tayo. Nakausap ko rin po si Sir Walter. Nasa ano po siya, nasa ibang bansa. So, pinahawak naman lang po nila sa akin yung Xerox copy ng generic plan, itong existing building at saka yung ibang mga requirements. Xerox copy. Ang ilan sa mga maaaring renovation na pwede nilang ipagawa dito, medyo budget lang. Sa extension po kasi ang gusto lang ni client hanggang dito lang. Pero pwede na natin niya isagad hanggang harapan para magkaroon ng extra space para sa expansion nitong second floor area. Yan nga lang, hanggang dito lang talaga yung gusto na extension. Tapos slab, then itatayo na up to second floor. Tapos magkakaroon ng toilet and bathroom. Tapos dito, bali 2 kwarto, sakop na yung extension sa gitna. Tapos balcony. Tapos itong part ng window na to ay magigiba, tatanggalin at palalakihin. Full sliding na. Gusto nila magkaroon ng balcony rito. Yan, balcony na pwede pong pagtambayan at pwede din kapihan. So syempre, access for expansion na rin. Kaya magkakaroon ng demolition. Tapos ito, para makompleto natin at livable na, may partition, may tiles, may ceiling. Yan ang scope of works na gagawin dito. Siyempre, kapag nagpapagawa ka, to the last, overall paint. Tsaka kasama na yung accessories. So, first step nila, isa window grills. Kaya nagpapagawa sila, kailangan na kailangan yan. Yan na, window grills muna. Ito yung pinaka-design. So, medyo malaki yung trabaho rin dito kapag natuloy. Kasi sa mga structural, ang gusto nilang mangyari rito full slab, pero ito is magiging open. Pero kung pagagawa sana nila yon up to second floor na, mas maganda po sana. Yun nga lang, malaki ang budget. Yan, maraming salamat kay Ma'am Lynn at saka kay Sir Walter sa ano natin dito, pa-ocular. Siya nga pala mga karohas, itong The Palm Residence.
kapag kumuha tayo ng project dito, pag-iisipan muna namin ng maigi kasi malayo po to. Marami po tayong ginagawang project sa labas, baka hindi na po natin matutukan. Kaya syempre kami bilang grupo ng Lee and Aki Builders, bago tayo kumukuha ng project, sinisigurado muna natin na hindi magkakaroon ng problema. Tsaka syempre nakadepende rin tayo sa mga tao na gagawa. Kung mag-i-stay in sila rito, napakalayo po, kaya kailangan din po ng ano rito, laging may motor. Hindi ubra rito yung nakabike kasi sa biyahe pa lang mapapagod na sila. O stay in naman, maraming kailangan. Feeling ko dapat may refrigerator dito para meron tayo lagayan ng stocks. Yan na. So isa yon, pero hindi naman nagagawa yan sa construction. Pero naisip ko lang may ref para hindi po palabas-labas yung mga tao once na may kailangan sila. Importante pagkain, tubig. Yan, siguro may tindahan naman dito na mabibilhan ng tubig lagi na may inom. Okay. Okay na po tayo rito. At may pasalubong pa sila Sir and Ma'am sa amin dalawa ni Mrs. Yan, gusto po sana namin si Ma'am isabay palabas kasi sobrang layo po sa gate ng palabas, sobrang layo. Yan nga lang hinihintay niya pa po daw yung gagawa. Ma'am, salamat po ulit. Ingat po kayo, Ma'am. Ingat. Okay. Okay na po tayo sa The Palm Residence dito sa Kalibuyo. Maraming beses na rin po kaming nagpunta dyan. Siguro pang-anim na beses na po siguro to. Kung matatanong nyo bakit wala pa kaming ginagawa dyan, actually mga karos, ano po siya, ocular lang po yung ginagawa namin. Yung mapagkasunduan ng renovation, medyo marami pa rin po kasing mga needs na requirements yung iba po naming napuntahan. Tapos yung iba, syempre yung time frame. Alam naman nila na marami rin po tayong ginagawa, pero kung makapaghihintay po sila at mapagkakasunduan po namin syempre yung presyo din, at pag nagbibigay naman po tayo ng pricing sa kanila is a reasonable price. Yung mga ganyang kalayo po, para alam nyo rin, yan po ay may miscellaneous. Syempre kung depende na lang po kung kukuha po kayo ng kagaya namin tapos medyo malayo, pagkakasunduan din natin yung miscellaneous. Importante rin po yan. Tapos kung kukuha naman po kayo ng manggagawa dun sa subdivision, kung meron nakatira dun na may grupo na gumagawa sila ron ng renovation, kahit hindi na po yan maningil na miscellaneous, okay lang. So maraming salamat ulit kay Ma'am Lynn at saka kay Sir Walter. Yan yung hinihingi nilang quotation and estimation. Pinapasa po natin yan kahit within 1 week or pwedeng kahit mamaya kapag hindi busy. Ang pupuntahan naman natin ngayon si Sir Romatico dito sa Newville Subdivision. Tapos after natin doon sa Fotana Homes naman sa may Borlan kay Sir Leo Magtibay. Okay. Hindi maganda yung weather, oh. Wag lang pong uulan. Hindi maganda mag-ocular ng umuulan. Sana ganyan lang para malamig-lamig lang din. Tara. Oh, mukhang uulan, no? Sana hindi naman umulan. Okay, dito na tayo sa Newville Subdivision. Siguro pang 4 yata na napunta namin dito. Simula nung mga nakapag-ocular po kami. Yung huling ocular namin dito hanggang saan lang ba tayo nun? Sa Model House. O hanggang Model House lang kasi hindi nagpapasok. Ayun, kumakaway na si Sir. Yung nakapula. Okay. Makaway lang. Okay. Diba? Opya. Ayun si Sir. Yan, dito makakapasok na tayo. May harang to nung nakaraan, di ba? Ay, mga bahay. Dito, less yung renovation. Depende sa restriction. Parang improvement lang yung gagawin dito. House improvement. Ayan si Sir, yung nakapula. Okay, ayun na Sir. Sige. Color pink. Ay, pink sa kanila. Ha? Pink yung bahay nila. Oo nga, no? Dito.
Diyan ka na. Ayun sila, sir. Sir, magandang araw po. Nakita ulit tayo. Magandang araw. Good morning. Pasok po. Sige pa. Oh, merong pasalubong sila Sir Romatico. Alam ko. Ang dami natin pagkain. Sige. Okay, nandito na tayo sa may subdivision ng Newville. Dati meron kaming client sa Phase 5 Lumina na nakakuha dito, pero hindi kami nakapasok. Ito yung harapan niya. So sa restriction naman, pwede naman pong maglagay ng gate dito. Provision naman. Siguro nasa 6 feet ang taas niya. Yan, siguro nasa 150 cm or lagpas. Tapos syempre, may mga restriction pa dito na pinapaalam ko kay client kung ano talaga, kung pwede ba or hindi. So, pisa tayo rito sa mga gusto nilang ipagawa. Sir, pasok lang ako. Okay. So, ito yung loob ng bahay. Nakapasok na tayo dito na nakaraan. Pero sa model house yun ang pasok natin. Tapos, ang plano nila rito, sa TNB, ilipat din yung location ng pintuan. Mapupunta rito. Tapos magkakaroon ng design na slight design yung ceiling. Tapos itong wall, papalagay din ng TV console dito. Storage para ma-hide natin to. Ito na lang kasi yung pinaka best location ng TV console, wala nang iba. Tapos i-improve din po nila yung staircase. Tapos yung sa ceiling, gagawa natin ng paraan. Yung makikita nyo tambol na yan, sa part yan ng TNB sa taas. Dito sa back extension area, ito dito banda, ganito ang itsura. Pero buti na lang, merong hatian talaga. Ito nakikita na natin. Kasi ang magiging problema natin dito, kagaya doon sa Westdale, kapag naghahati lang po sila dito sa pader na turn over, parang medyo komplikado gawin. Gawa ng magpapatong pa tayo ng hollow blocks. Sa madaling salita, pwede nating gibain to. Gawa ng magpoposte pa tayo. Since improve unit talaga siya, yung bare niya parang semi-finish na eh. Gawa ng kita nyo yung flooring medyo makinis. So tatanggalin din po natin yan, gigibayin natin kasi meron tayong mga plano rito para sa mga water line and electrical. Itong part ng pader na to, ipapagiba nila to. O bar counter, magiging kusina na. Tapos sa laundry space, parang gusto pa nila client na magkaroon dito. Ang finish ng renovation na structural dito, pwede naman po siyang slab or pwede naman po siyang abang for second floor. Pero ang hindi ko nasisigurado rito kung allowed na ba na gawin po yan na slab up to second level. Yun lang hindi natin alam. Pero sa napagkasunduan namin ni client dito, roofing lang pero abang na for second floor yung structural finish natin. Yun nga lang, medyo komplikado kasi sa turnover, yung mga nakausling poste, dowels na para sa CHB lane sa load, pag akit sa second floor, hindi natin alam kung pwede bang nandun at hindi tatanggalin. Yan, 3 bedroom po yan sa taas. Yan, 3 bedroom. Tapos yung sa tiles, kahit hindi na po nila masyadong ipapagalaw po. Sayang naman, maganda na eh. Sakit tayo sa taas. Actually, nakakit na natin to na nakaraan. Yan sa model. So may tatlong kwarto rito. Merong TNB sa gitna. Tapos naka-binil. Yan, pwede po nilang ipatiles to. Tapos yung tungkol sa ceiling. So modern ceiling na gamit yung PVC. Tapos may provision na rin sa aircon. Sabi nila client, nung kinuha nila tong bahay na to, may kasama daw na 2 aircon na sok dito. Kasyang kasya. Yan. Kapag tiniles to, since yung gap niya sa floor area, sa flooring, medyo dikit, mapuputulan po, matatabasan yung ilalim. Yan, magdadagdag ng magdadagdag po ng mga ilaw. Tapos yung TNB dito, may access din po sa kwarto. Yan. Pati rito. Ayan. Ang balak nila rito, gagawin nilang sliding or pwede naman wall-fluted panel, medyo hidden door. Doon naman doon sa baba, parang ganun din. Tapos yung kisame, yan, improve din. Improve din siya. Kapag ginawa natin to,
Baka mapabago nila yung kulay ng pintura. Ipabago nila yan. Tapos may mga konting retouching. Tapos dito naman, ang kagandahan dito sa balcony. Yung napakahangin. Tapos bagong-bago yung ano nila, yung bubong. Sa balcony may konting changes lang dito. Itong unit na to, masasabi ko lang, livable na po to. Kung kami kukuha ng unit na to, okay na to kahit wala na muna ako ipabago at ipagalaw. Sa baba, light materials lang, bali vinyl. Maganda po sa paa to. Kasi kapag tiles, medyo nakakailang siyang apakan pag nakapaa. So sa akin parang okay na to. Yan, maraming salamat po sa pa-ocular nila Sir Romatico and family. Yan, okay na po to. Yan, ayos na tayo rito. Bali magpapasa na lang tayo ng quotation sa kanila mamaya pag uwi. Tara. Muna na tayo. Sir, thank you. Salamat pa. Thank you. Yan. Dito naman tayo sa may Borland. Paglabas lang. Pakaliwa, palabas na yan. Yan na po yan, diretso. Ginawa na. Sige pa. Salamat po. Okay. Yan. Okay. Ayan mga karokas, meron daw ginawa pong renovation daw dito. Yung daanan daw po namin. Kasi kung sa restriction, pwede daw tayo mag-base doon. Yung mga bahay dito. Yung bahay dito mga karokas, organized siya. Talagang ano, pag tumira ka rito, iisang design lang makikita mo. Ayun yung corner nila, may sariling bakod na rin pag turn over sa inyo. Ayun, may balcony. Yan, talagang ano siya, no, organized. Ganda. Eto. Ang lawak pa ng kalsada. Okay, ganyang kalaki. Yan, ganyang ka ano. Yung gate. Taas. Oh, yung taas ng gate. Tsaka ang laki ng kalsada, no? Kahit mag-park sila, no, loob ng kalsada. 15 years daw nilang nakuha yun eh. Parang 22,000 monthly. Pero kung 30 years, siguro mga 10k, mga ganun. Okay, let's go. Dito naman tayo sa Fontana Homes sa Borland. Paglabas lang nito, Borland. Yan, dito tayo pumunta na nakaraan. Hindi tayo nakapasok doon. Nandito naman tayo sa Fontana Homes. Yan, Fontana Homes sa ano po, bahay ni Sir Leo Magtibay. Ganito pala itsura ng mga bahay dito. Yan na. Yan, may hahanapin lang tayong block and lot. Opya. Tatabi ko muna. Tawagan natin si client. Ayan, si Sir Leo. Ito naman pong mga ocular natin mga ka-Rohaus. Pinupuntahan pa rin po natin yung mga nagpapa-ocular. So, tingnan natin kung kakayanin ng Lee & Aki Builders na makagawa rito. Kasi ang tinitingnan namin dito is yung location. Yan, location, stock file, yan, kung maluwag pa, at depende sa pinagagawa ni client. Yan si Sir yung naglalakad. Yan, renovation. Ang dami nang nagpagawa dito. Yan, dito na lang daw. Okay. Ayos. Opya. Dito ka muna. Okay. Magandang araw, sir. Ako po si Lee. Morning po. Morning. Ito po yung bahay niya. Okay. Tingnan natin. Oo.
Okay na po tayo rito, bali dito na lang po ako magbablog. Itong unit na to, ang balak ipagawa nila client po dito, bali malaking trabaho kasi simula po dyan sa harapan, paikot dito sa dulo hanggang doon sa likod. Gusto nilang ipaslab po yan. Tapos sa railing. Pero sa interior naman, wala naman pong gagawin. Ang pinaka-design niya is parang sari-sari store. Yan, tapos naka roll up. Tapos dito banda, yan nakikita nating pader na yan. Balak nilang ipatibag yan. Tapos i-adjust. Ang suggestion ko na lang, pagka natibag yan, kasi ang purpose is yung parking. Pag natibag po yan, maglagay na lang po sila ng glass and aluminum panel. Kaya yun na yung magiging parang pinaka-partition nila. Kasi kapag nag-asintada pa ng hollow blocks, napakaraming gagawin. So magigiba ng husto yung sa loob po nila. Tapos dito slab, may handrail. Tapos yung kalahati nitong bahay dito sa gilid, magiging sari-sari store. Tapos dining area. Yung trabaho niya more on structural finish. Tapos may konting paintworks, electrical ceiling at tile flooring lang. So ganun lang po kasimple yung trabaho. Kung sakaling matuloy kami nito, feeling ko baka mayroon pa siyang ipapadagdag pa. Kasi yung bahay hindi pa naman po fully renovation. Maraming salamat ulit kila Sir Leo Magtibay at saka sa miss niya, at saka dun sa ano po nila, mama po nila. Okay na po tayo rito. Tara. Habol ko lang mga karos, dagdag natin sa vlog natin kasi hindi tayo nakapunta rito kahapon sa Anyana project. Bali dito gumawa si Kuya Sandy at saka si Kuya Richard. So itong ating mga poste, 150 cm height lang to. Ayan, bali may mga buhos na po siya at may mga abang na ng electrical wiring. Tapos ito nakikita nyo, medyo mataas siya kasi magkakaroon tayo ng canopy rito. Yan, para sa gate. Tapos ang finish ng ating mga poste, bali naka-tiles po siya. Yan, lahat naka-tiles. Pati itong dito sa cladding. Yung mga pinagawa po natin dito, bali palitada, plastering. Ayan o. Ayan, plastering. So bali aayusin na lang po yan. Pagka naayos na yan, gaganda na po siya tingnan. Ang plastering, schedule na para sa window. Diba? Tapos ito, medyo mahaba-haba pa yung papalitadahan po dito. Boyfriend ko po. Oo. Ingat ka. Paano man? Thank you. Sa susunod na lang ulit ha. Ingat. Okay. Ayaw niya mag-lunch. Siya po yung in-orderan natin ang PVC panel. So tara, kain tayo. Ikaw na mag-order? Thank you, Sir Romter. Tsaka kay Ma'am Lynn. Thank you, Mama Lynn. Iyon.